Okay, mga sangkay, pandaigdigang balita tayo ngayon, mga sangkay. Mayroon pong delikadong sitwasyon ngayon sa Pilipinas, no? Na inaabangan din po ng mga eksperto sa buong mundo. Ito pong bagyo kasi, no, napaparating sa ating bansa, halos magiging kalakas daw po nung bagyong Yolanda. So tingnan po natin mga sangkay kung gaano po ito katindi. Kasi kung maaalala nyo mga sangkay, nung panahon po ng Yolanda, talagang namang katakot-takot ang nangyari sa ating bansa noon. Alright, so ngayon mga sangkay, tingnan po natin kung ano nga ba itong bagyo na sinasabing kasinlakas daw po. Posible maging kasinlakas na ng Yolanda. Kasi ngayon mga sangkay, ang pagkakalam po natin, super typhoon na daw po ito. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, kung gusto nyo po ng mga ganitong klaseng topic, mga pandaigdigang balita, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, masyado po itong viral ngayon, mga sangka. Ito, tingnan po natin. Ayan, mismo mga taga-ibang bansa, mga Amerikano, mga eksperto, mga sangkay, nagsasalita about po dito sa delikadong bagyo. Ayan po yung mata niyo. Na napakalaki daw po mga sangkay. Ayan. So, ang dami pong post tungkol dyan. Ito siya, oh. Ayan po mga sangkay. Malaki nga po siya. So, ang tumbok nito, malamang sa malamang dito sa Visayas at Luzon. Or po pwedeng sa Luzon lang. Sana hindi magbago yung direksyon, mga sangkay. Kasi kapag nagbago yan at sumentro sa Pilipinas, yari po tayo. Laki, oh. Halos kasing laki din po ng Pilipinas. Okay, so ngayon may balita tungkol dyan. Ito, pakinggan po natin. Lumakas pa po bilang super typhoon ang bagyong may international name na Bavi na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan o ang sentro nito namataan 3,090 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumasok ito ng PAR sa Miyerkules at saka ito tatawaging bagyong Inday. Sa ngayon, kumikilos ito pakanluran pero posible pang umangat ito ng bahagya sa mga susunod na araw. So sa Luzon nga po yung tumbok niya, mga sangkay, oh. Forecast ng Pag-asa, posibleng tumbukin ng bagyo ang hilagang bahagi ng Luzon. So sa Luzon ang pinaka-ano na ito, pinaka-malakas. So siguro sa sobrang laki niya mga sangkay, dadaplis lang po ito sa Visayas or maulan din po. Siguro malakas din mga sangkay sa sobrang laki ba naman niya eh. Pero sa Luzon talaga ang pinaka-ano dito mga sangkay, delikado. Sa ngayon, pansamantalang nawala ang epekto ng habagat pero naka-aapekto pa rin ang easterlies sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon, pati na sa Visayas. May localized thunderstorms din sa iba pang bahagi ng bansa. Sa forecast ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas ng hapon sa ilang bahagi ng bansa. Okay. So bakit ganito na ngayon ang mga bagyo, mga sangkay? Ito na pag-usapan na po, naman po ito natin, no? Noon pa, na kaya po ganito nakalalakas yung mga bagyo dahil po sa climate change. Ito na siya, ngayon mga sangkay, yung mga bagyo ngayon napakadelikado na. Nasa super typhoon category pa rin po. Pakinggan natin. So nasa super typhoon na nga daw po mga sangkay. Nasa super typhoon category pa rin po ang bagyo na nasa labas ng Philippine Air Responsibility na may international name na Bavi. Ito po ay ayon sa Pag-asa, maaaring sa Miyerkules, ito po ay July 8, inaasahan po ito ipapasok na po sa ating Philippine Air Responsibility. So At next week. malaki ang possibility na ito ay nasa super typhoon category pa rin. Ang kanya pong magiging lokal na pangalan ay Super Typhoon Inday kung ito po ay papasok sa Philippine Area of Responsibility. Ngayon sa direksyon, maaari po itong lumapit sa may area po ng Taiwan o kaya dyan po sa may area ng Batanes. Yan po sa lugar na yan yung posible Nako. na pinaka malapit na lugar na pupuntahan. Yun naman pong epekto nito sa atin, yung paghatak sa habagat o yung southwest monsoon. Kaya expect po natin by Wednesday, Next week, ha? Thursday, Friday hanggang sa weekend po natin ay maaari po na malakas yung
pag-iral po ng habagat, ito po yung magpapaulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Yan po ang dapat nating paghandaan, na makinig po sa ating mga LGU, mga local officials po natin kung ano po yung dapat na gawin sa inyong mga lugar. Okay, so ayan na nga po, super typhoon na. So next week mga sangkay, Miyerkules daw po papasok na po ito sa PAR. Okay, so sa mga kababayan po natin, kung nasa delikado, mga liblib kayong lugar mga sangkay, kapag malapit na po itong bagyo o bago pa lumapit, no? Lumikas na po kayo. Mas maaga, mas mabuti. No, para hindi po abutan. Debaling mga sangkay, debaling halimbawa na nakapag-evacuate kayo. Pero mahina po yung bagyo. Okay yun, blessing yun. Pero yung mahirap doon, kung hindi kayo nag-evacuate, tapos sobrang lakas ng bagyo. Diba? Bigla kayong hinatak nun, mga sangkay. Kaya maraming napapahamak dahil dyan. At alam nyo ngayon, yung mga bagyo talaga, sobrang lalakas na. Hindi na po biro yung mga bagyo ngayon. No, bakit? Dahil po sa climate change. Dahil po sa climate change, ang mga bagyo pinalalakas na. Kaya very common na po ito mga category 5 na bagyo, mga sangkay. Kasi ito na po yung new normal ng mundo natin ngayon. So ito mga sangkay, ang balita, at ito yung pinakabago mga sangkay. Tingnan po natin. Morning, ma'am. Good morning po. Yes, magandang umaga din po sa inyo. Ito siya Tingnan nyo po kung gaano kalaki. Sa lahat ng ating mga tagapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, easterly siyang umiiral sa may silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Magdadala nga yan ng mga pulong-pulong mga pagulan, pagkilad at pagkulog sa buong Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon at Dinagat Islands. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, iiral naman yung mga localized thunderstorms, lalong-lalo na nga sa hapon at sa gabi. At yung bagyo nga sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Super Typhoon Bavi, Okay, Super Typhoon ay Bavi. may mataan sa layong 2,700 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sa kasalukuyan nga, may taglay na ito ng lakas ng hangin na maabot ng 195 kilometers per hour mula sa sentro at pagbugso na maabot hanggang 240 kilometers per hour. Grabe. Kumikilos ngayon pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour at inaasahan na nga natin yung posibleng pagpasok nito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility bukas o sa Tuesday. Kaya patuloy naman tayo sa pag-asa sa mga posibleng epekto nga ng papasok na bagyo. At yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecast. Okay, so ayan po ang sitwasyon mga sangkay. Ayan po, ito yung bagyo. Pray for Mariana Island, sabi dito. Kita ang mabilis na paglawak at paglakas ng Typhoon Bavi habang patuloy na kumikilos papalapit sa Northern Mariana Islands at Guam base sa satellite animation na ito ngayong hapon. So kahapon ito tinignan mga sangkay. Nagaganap na ngayon sa bagyo ang rapid intensification o mabilis na paglakas habang patuloy na binabaybay ang mainit at very favorable na karagatan ng Pacific Ocean. Sa Lunes, inaasahang tuluyang dadaan sa bahagi ng Saipan at Tinian Islands o bahagi ng Ruta, Guam, ang sentro ng bagyo bilang super typhoon category. Sa mga kababayan nating OFW at nainirahan sa mga nabanggit na lugar, maghanda at magdoble ingat po. Okay, mga sangkay. So tutumbok pa rin po ito sa Pilipinas, no? At marami nga lang matadaanan po talaga mga isla ito, mga sangkay, no? So ipagdasal po natin ang ating bansa. Sana pahinain po ng ating Panginoon itong bagyo. Pambihira. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.